Ay, nako, Jacket ako ngayon Naka-amazing jacket. Nalilito ka na, ha? Oo nga dapat bukas pa pala to. Hindi, okay lang yan. At least Yes, hindi of ako. course. Nakakasira. Hindi naman nakakasira naman. Nakakalito na yung PBA, ano? Parang, ano ba nangyayari? Ba't nasa ilalim yung wala pang panalo San Miguel? Yung mga nagpapanalo, hindi naman dapat nagpapanalo. At saka ang napansin ko, palit ng imports ngayon. Oo, syempre adjustment. Pero Alaska and Tokentex, another import ang papasok. Tapos, lumiliit. Nangyari. Si ano ba? San Miguel, di ba? Arizona Reed. Bale, mamaya marami naman tayong balita tungkol dyan. So, ready ka na, Meg? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-18 ng Pebrero, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghayan sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At syempre, bago po tayo dumako sa laro sa PBA, Pure Foods versus Kia Carnival, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita, Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacman Pacquiao. Kumpiyansang matutuloy ang mega bout nila ni undefeated American rival Floyd Mayweather Jr. Title defense ni Pinoy Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes kontra Mexican challenger Luis Ceja, hinaharang ng World Boxing Organization o WBO. Former Atlanta Hawks forward Ivan Johnson, ipaparada ng Tokentex tropang Texters bilang bagong import sa PBA Commissioner's Cup. Reigning UAAP MVP Kiefer Ravena, puspusan na pag-iensayo para sa kanyang nalalapit na debut sa Singapore Southeast Asian Games. Boston Celtics management, handang pakawalan si veteran forward Tayshaun Prince. At defending champion Rafael Nadal, umabante sa second round ng Rio Tennis Open sa Brazil. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagbumusok na sports balita narito na sa boxing. Kumpiyansa si Pinoy 8th Division World Champion Manny the Pacman Pacquiao na matutuloy. Oy, ang Titanic clash nila ni undefeated American rival Floyd Mayweather Jr. Ito'y kahit pa itinanggi ni Pretty Boy Floyd ang ulat na kasado na ang showdown nila sa Mayo 2. Ayon kay Pacquiao, halos tapos na ang negosasyon at minor issues na lamang ang pinag-uusapan ng magkabilang partido. Ibinilita rin ni Pacquiao na talagang gusto ni Mayweather na may sakatuparan ang laban at sa tingin umano niya ay may sapat na panahon pa para may takda sa May 2 playdate ang mega bout na pinakaaabangan ng lahat. Napabalitang MGM Grand Garden sa Las Vegas, Nevada ang napagkasunduang fight venue at 60-40 revenue split pabor kay Mayweather. Bukod pa rito, pumayag na rin umulong si Pacquiao sa random drug testing na nauna ng hiniling ni Mayweather. Sa boxing pa rin, may kinakaharap na problema ang voluntary title defense ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes kontra Mexican challenger Luis Ceja sa susunod na buwan. May report si Ferdy Kalimag. Hinaharang ng World Boxing Organization o WBO ang planong title defense sa susunod na buwan ni Pinoy Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Ito'y dahil inoobliga nila ang 32-year-old Bacolod City Pride na magsagawa ng mandatory title defense kontra WBO minimum weight champion Francisco Rodriguez ng Mexico. Sa March 28 sana ang ring return ni Nietes kontra Mexican Luis Ceja sa MOA Arena sa Pasay City. We're still discussing that with WBO because we received a notice from the WBO and to fight Rodriguez. So, under nego pa. Ibininagri ni Dennis Cañete na kinakausap na nila ang WBO para maayos ang problema sa title defense ni Nietes. So then talk to the camp because we're agreeable naman with the mandatory na it's set already. We agreeable. We already announced it that willing coming fight kay Rodriguez.
Hawak ang record bilang longest reigning Filipino World Boxing Champion, kasalukuyang subsob sa ensayo si Nietes sa Ala Boxing Gym sa Cebu. Para sa PTV Sports, Ferdy Kalimag, Polytechnic University of the Philippines. Lipat naman tayo sa basketball. Patuloy ang struggle ng San Miguel Beermen sa kampanya sa PBA Commissioner's Cup. Sa kanilang unang 4 na laro sa elimination round, ni minsan ay hindi pa umani ng panalo ang Leo Austria mentored team. Narito ang report ni Ms. Joanna Bumatay. Patuloy ang pagsadsad ng performance ng San Miguel Beermen sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Kagabi ay nasadlak sa 0-4 losing start ang Leo Austria mentored squad matapos na yumukod sila sa Alaska Aces 107-100. Bagamat nakabawi sa laro si reigning league MVP Junmar Fajardo na tumikada ng 21 points, 17 rebounds at 7 assists, masasabing hindi naman nagparamdam si star forward Arwin Santos na pumukol lamang ng 4 na puntos sa loob ng 8 minutong paglalaro. Poster. Ganun talaga ang buhay. Kasi wala namang gustong matalo eh. Sa amin naman, talagang gusto rin talaga namin manalo dahil alam namin, nakakaya talaga yung galing kami sa finals, kahit man lang sana isang panaro, 1-4, okay pa eh. Diba? Ayun lang bottom line, hindi pa rin kami, ang maganda, may natitira pa kami 7 laro. Tiyak na mahaharap naman sa mas mabigat na pagsubok ang Beermen sa mga susunod na laro dahil kabilang sa makakatapat nila ay ang league leader Meralco Bolts, defending champion Purefood Star Hotshots at perennial title contender Rain or Shine Elasto Painters. Oo, yun nga ang sabi ko nga, ang simpleng goal lang namin, quarters muna eh. Hindi namin, kasi dati nung pagkatapos ng championship, kaya pa yung back-to-back. Kaya nakapatas sa root na natalo. Hindi naman ganun kadali. Siyempre lahat nagpe-prepare at gusto rin kami talunin. Samantala, nakatakdang palitan naman ni Arizona Reed si current import Ronald Roberts sa susunod na laro ng Beermen. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines. Samantala, nagdesisyon naman ang Talk and Text Tropang Texters Management na magpalit ng import. Ito ay upang mas mapalakas ang kanilang kampanya sa mid-season conference. May report si Haji Kaaminyo. May bagong reinforcement na ipaparada ang Talk and Text Tropang Texters sa kanilang susunod na signatura sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Siya ay si former Atlanta Hawks forward Ivan Johnson na kinuha ng Texters bilang kapalit ni import Richard Howell. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni head coach Jong Oy Chico na hindi naging madali para sa kanila ang magdesisyon. Lalo pat maganda ang ipinapakita ni Howell sa mid-season conference. It's just a decision that we had to make. And we can't say if it's the right or the wrong one, but we just decided to make a change. Oh yeah, very well. We can't ask anything more from him. It's just that we made that decision, and it was a hard decision, but we had to make a decision. We decided to go that direction. Sa ngayon ay unti-unti nang na-adopt ni Johnson sa team practice ang sistema ng Talk and Text. Okay naman. Yeah, he understands the game. He sees the floor very well. But it's the first day. We'll see on second day, and then we'll see on Friday. Madali naman siya maka-adapt so far. First day, we tried to put in just a little bit every day, and then hopefully he gets it in time. I think he will give us what's lacking in the team, and that's what we think, and then we'll see na lang in the game if he will really give it. Kararating niya lang eh. Parang medyo pagod pa. Pero okay naman yung pinractice niya. Siguro kailangan niya lang magpahinga, matulog. Hindi atlag pa eh. So, sa ngayon, mga tinuruan lang muna namin ng mga play, ganun. Sina-coach, tinuro sa kanya yung mga gagawin. Ganun lang. Siguro, kaya pinalitan yung dati namin import. Baka mas magaling talaga to. Ganun lang naman yun eh. Kaya pinalitan. Mas magaling yung pinalit. So, tsaka sa tingin ko, mas malaki siya eh. Kaya sa dati namin import. May averages na 6.5 points at 3.9 rebounds sa paglalaro para sa Hawks bilang reserve. Magde-debut si Johnson sa PBA hardcourt sa matchup kontra NLEX Road Warriors sa Biyernes.
Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Puspusan ang pag-ensayo ni reigning UAAP MVP Kiefer Ravena para sa kanyang pinapangarap ng partisipasyon sa Singapore SEA Games. Ito'y matapos na mapabilang siya sa initial lineup ng SEA Games-bound Philippine Quintet. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Arian Malyare. Excited na si reigning UAAP MVP Kiefer Ravena para sa kanyang nalalapit na debut sa Singapore Southeast Asian Games. Ito'y matapos na mapasama siya sa inisyal na listahan na inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Ayon kay Ravena, isa sa kanyang mga pangarap ay ang ma-represent ang Pilipinas sa Biennial Regional Meet. Challenge with the team, di ba? So, yung mga idol mo nung bata ka, makakasama mo na ngayon. Sa ngayon ay patuloy ang pag-iensayo ni Ravena para mapanatili ang maayos na kondisyon bago ang SEA Games. Ngayon, kailangan magbabawas pa and then hopefully our schedules permit and whatever happens, we're gonna do our best to represent the country, of course. Bukod kay Ravena, kabilang rin sa initial roster ng SEA Games-bound national team, sina US-based Kobe Paras, naturalized center Marcus Daurit at iba pa. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pamumunuan naman ni Youth Olympic Games gold medalist Luis Gabriel Moreno ang kampanya ng 16-man national archery team sa Singapore SEA Games. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Optimistiko ang pamunuan ng Philippine Archers National Network and Alliance o PANA sa tsansa ng mga national archers na mag-uwi ng gintong medalya sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Ayon kay PANA President Fred Moreno, dahil sa mabigat na training na pinagdaraanan ngayon ng mga national archers, ay makakaya umano nilang sumungkit ng hanggang 2 gold medal sa Singapore Showpiece. Our former national team Archer Joy Marino, she is now our national coach and have already started training of our team. Well, the press has dubbed it as a dream team, so we're really very optimistic that we will do well. Pamumunuan ni Youth Olympic Games gold medalist Luis Gabriel Moreno ang kampanya ng 16-man SEA Games-bound national archery team. I'm not expecting anything, basta I'm training hard right now and tingnan na natin kung ano mangyari. Sa ngayon ay kabilang international exposures ang nakalinya para sa mga national archers bilang preparasyon para sa pagsabak sa 28th edition ng pinaka-prestihiyosong multi-sporting event sa Timog Silangang Asya. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Hindi naman masaya ang Philippine Olympic Committee o POC sa itinatakbuhan ng bagong tatag na larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Para sa detalye, narito po muli si Ms. Arian Malyare. Dismayado ang pamunuan ng Philippine Olympic Committee o POC sa patuloy na pananahimik ng bagong tatag na larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Ayon kay POC First Vice President Joey Romasanta, ipinaubaya na umano nila sa mga stakeholders ang pagbuo sa SEA Games-bound national team. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa ring tugon ang Volleyball NSA. Right now, they have not really come up with a definite lineup for purposes of meeting the March deadline for the submission of entries by name. We sent out forms for everybody to fill up, and for some reason, not one form ever returned to POC on volleyball. So I guess our stand is if nobody sent back any of those forms, then we just take it to mean that they are not interested. Hindi rin itinanggi ni Romasanta na nangangamba siya sa posibilidad na baka hindi pumasa sa SEA Games Management Committee ang credentials ng National Volleyball Squad. Ito'y dahil sa nakalipas na 4 na edisyon ng SEA Games ay hindi nagpartisipa ang Philippine Volleyball Team. We're really trying to find it very difficult justifying their inclusion to the Management Committee of the Southeast Asian Games, considering that the requirement is a record to justify why you should be there, and also at the same time to be able to more or less gauge how you're going to compete and how you're going to be ranked insofar as the Southeast Asian countries are concerned.
Sa ngayon ay patuloy pa rin gumugulong ang negosasyon sa pagitan ng POC at ng pamunuan ng LVPI. Para sa PTV Sports, Arjan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, puspusan ang pag-iensayo ng magkapatid na Miko at Alex Iyala para sa paghataw sa mga susunod na major tennis tournaments abroad. May report si Ms. Cecil Kimlat. Dalawang batang magkapatid na Pinoy tennis players ang nakatakdang sumabak sa magkahiwalay na international tournaments sa mga susunod na buwan. Sina Miko at Alex Iyala na sa murang edad ay nakagawa na ng pangalan abroad ay puspusan ang paghanda para sa kanilang susunod na major tournaments. Si Miko kasamang 3 pang tennis players ang bubuo ng Philippine team na lalahok sa 2015 ITF World Junior Tennis sa Kuching, Malaysia. Ito ang ikalawang pagkakataon na sasali sina Miko at Team Philippines sa nasabing tournament. Nagtapos ng 4th place ang bansa sa parehong competition noong isang taon. Yeah, I'll be more confident this time because now I know more or less. I know my opponents and I have prepared for a long time for this tournament. Hawak ni Miko ang Philippine record na pinakabatang player na nagwagi ng under 10 age group title sa edad na 7 years old and 6 months. Samantala si Alex naman ay lalaro sa 2015 Smrikba Bowl ngayong Hunyo sa Croatia. Si Alex ang unang junior female tennis sa buong mundo na tumanggap ng 6 feet trophy, kinukonsidera bilang pinakaprestihiyosong award sa junior tennis history. Nakuha ng 9-year-old na si Alex ang award ng kanyang mapanalunan ang Little Mo International Grand Slam noong 2013. Yes, this is my first time because it's only for the 10 and under. It's very important to me because I really want to win it for the points and it's one of my dreams. Samantala, nakalinya na ang ilang pang mga international tournaments sa magkapatid na Iyala sa kabuuan ng taon na binabalangkas ng kanilang mga magulang sa tulong ng ilang mga private sponsors. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Telebisyon ng Bayan. Samantala, Boston Celtics management handang pakawalan si veteran forward Tayshaun Prince. Hindi ko kubuha kamag-anak yan. Yan at iba pa ang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Haji Kaaminyo. Handa ang Boston Celtics management na i-accommodate ang contract buyout para kay veteran forward Tayshaun Prince. Ito'y sakaling hindi mapabilang sa nilulutong deal ang 6'9" dribbler bago ang trade deadline. Los Angeles Clippers at Portland Trail Blazers ang napapabalitang nanliligaw di umano kay Prince na pwedeng pumasok sa free agency ngayong buwan. Sa edad na 34, kaya pang magbigay ng solid minutes off the bench ni Prince sa sinumang team na kukuha sa kanya. $7.7 million ang nalalabi sa expiring contract ni Prince sa Celtics ngayong season. Sa men's tennis, sinimulan na ni Rafael Nadal ang title retention bid sa Rio Open sa Brazil. Kanina ay pinatalsik ng top-seeded Spaniard ang nakadwelong si local bet Tomas Bellucci 6-4 at 6-1 tungo sa pag-abante sa second round ng clay court event. Medyo nag-struggle muna si Nadal sa opening set bago niya na-break ng 3 beses ang Brazilian rival sa sumunod na set. Ang paghataw sa Rio event ay bahagi ng tune-up ni Nadal para sa kanyang nalalapit na kampanya sa clay court Grand Slam event na French Open. Sa women's tennis, pasok na si former world number 1 Caroline Wozniacki sa third round ng Dubai Open. Ito'y matapos na dispatchahin niya si Samantha Stosur ng Australia 4-6, 6-1 at 7-5 kagabi. Pinaghatian muna ng dalawang tennisters ang unang dalawang sets bago dinomina ni Wozniacki ang tiebreaker ng third and deciding set. Ang susunod na makakatapat ni Wozniacki ay si 15th seed Alizé Cornet ng France. At sa cycling, nagpahiwatig ng kagustuhang magretiro sa susunod na taon si Spanish climber Alberto Contador. Bago siya magdesisyon, hangad muna ni Contador na makopo ang titulo ng Giro de Italia at Tour de France ngayong season. Noong isang taon ay hindi pumedal si Contador sa Giro de Italia habang nag-pull out naman siya sa 10th stage ng Tour de France dahil sa dinanas na broken leg sa isang heavy crash. Subalit bumawi naman si Contador sa Spanish Vuelta kung saan kumopo siya ng ikatlong titulo sa season-ending cycling Grand Tours. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Hoy!
Sila lamang, Haji. Ha? Lamang ang Pure Foods. Pure Foods. Kala ko, ilan? 3. Okay. Pero syempre, mas natuwa ako dun sa balita natin na may pag-asa pa yung Mayweather-Pacquiao fight. Hindi ba pala close yan eh? Oo. Hindi. Pero, wala. Tingin ko, Chubibo eh. So, Bibo na naman. Chubibo yan. Si Totoy Chubibo yan si Mayweather eh. Natuwa ako ron sa alam mo dapat yan ang mga tutukan natin. Yung ating, yung dalawang tennis players na magkapatid. Si Nico and Alex. Ayala, oo Kasi, naman. alain mo, mga Budding record stars of holders, budding tennis. stars at a young age. At maganda ron sa, nung nakausap ko yung parents sila. Kaya sabi ko, paano yan? Hindi basketball, boxing, yan ang mga sikat dito eh, no? Football. Sila, yun ang gusto ng anak nila eh. So, masusunod yung gusto nila. May susunod Ganda, na sa diba? yapak nila maikatan po. Oo. Maganda. Alam mo, maganda ang future ng tennis. Abangan niyo po yan dito sa ating programa. Okay? Yes. At syempre, sa mga gustong makisali dito sa ating bagong gimmick, ating question of the day, na hindi naman tayo nauna sa mga ganyan. Marami nang gumagawa niyan. Pero, gagawin na rin natin, ano? Yes. Yan. So, kahapon, ang dami sumagot. Ang dami nating hindi nabasa, ano? Dun sa ating question of the day kahapon. Ngayon naman, Chance nilang sumagot ng bagong tanong. yan. So, roll VTR, please. Direk and Boss Art. Ayan. Parang hindi nakasal. Parang ano naman ngayon? November 1 ang peg natin. Kahapon pang kasal. Dapat pang Kandila na New Year, lang. bukas Chinese lang. Ay, Diyos ko. Kandila na lang pala. Okay. So, anong question of the day, Meg? Hawak ang kartadang 04. Aroy! Ano sa tingin mo ang dapat Ayaw gawin ng maganda. San Miguel Beermen upang makabawi sa PBA Commissioner's Cup? Paano sila makakasagot, Meg? Send your answer at www.facebook.com/PTV4sports or at PTV4_sports. Yan. At sino makakasama natin mamaya, Meg? Siyempre, si Mr. Haji Kaaninyo. Okay. So, yan. At maraming pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, PTV Sports. Hello, good evening. Hello, Haji. Meg. Yes. Oo. At dinadayal ko si Mayweather eh. At ma-interview Ba, ano ba talaga Mayweather, ang ha? score? Direct, ha? Pinapaikot-ikot mo kami, ha? Close kasi. Tapakin kita dyan. Hindi, tulog na yun. Hindi, may number ako nun, ha? Si Mayweather, yung tatay, si Senior. Si Senior. Ay, nag-text nga pala si sa akin kanina. Si Sino? Coach Yang Giao. Oy, paring coach. Pati sila magbabalit na ng import. Nagdesisyon na sila? Nag-decision na. Nanalo sila nung last time, di ba? Pure Foods ka Yes, naman yun nila. na nga yung tinanong ko kay Coach Yang kanina. Sabi ko, panalo po kayo against Pure Foods. 78-71 yun. Tapos, bakit sila nag-fight? Ano sabi niya? Sabi ni Coach Yang, it's about time na gamitin si Wayne Chisholm para ma-adapt nila yung fast-paced game. At saka to begin with, yun yung talagang first choice. Oo. Takbuhan, ika nga. Kasi hindi daw masyado makasabay si Rick eh. Ganun talaga eh, no? Kasi merong, magaling naman si Jackson. Oo naman. Kaya lang hindi fit sa team, siguro. Yun nga yung sinabi ni Coach Yang. Ang problema lang niya, pumayat daw si Si Wayne Chisholm. Wayne Chisholm. Patatabain niya ngayon. Pakakainin niya kasama si Bo. Oo. Ball. At saka si Inyahan. Hello mga idol, kumusta? Ayan. Ayun. Okay. So sa this coming Friday against Alaska, si Wayne Chisholm na ang maglalaro for rain or shine. Alaska, may bago ba? Alaska din, papalit na rin. Magpapalit na rin? Oo, si DJ Covington wala na rin. Sino namang DJ ang kukunin nila? Letter D pa rin. Letter D pa rin. Damian Damian, James. oo, si Damian James. From San Antonio Spurs. Okay. Na naglaro din sa Nets. Aha. Yung isa Palitan nga. na import, ha? Oo, mga Dami lumaro sa nagbabago. NBA yung mga next import na ipapalit nila eh. Tapos SMB. Ginebra. wala pa tayo nasasagap. SMB, na palit din. tinatanong sa atin eh. O, SMB. Andun na ata. Si AZ Reed. Dumating na, no? Si Arizona Reed. Pero ba't nila pinalitan, no? Yung sa Talking Text, nagpapanalo naman sila. Di ba? Yung Rain, yung ex, natin. Yun nga pinagtataka ng mga TNT Nation eh. Oo. Yung mga TNT fans. Kasi nananalo naman, 4-1 naman sila, di ba? Tapos, nasa second to third spot naman sila sa standings. Pero sabi ni Coach Jong, kahit na hindi niya masyadong elaborate, ika nga. That was their decision. Kumbaga, yun yung napili nilang direction. Doon mo mapapatunayan na itong Talking Text talagang desidido. Oo. For them, To win. 4-1, pero feeling nila,
Hindi pwede. Teka Hindi muna. tayo makakalayo rito kay Howell eh. Oo. Tingin nila. Oo. Tsaka bumaba yung average ngayon ni Ni Howell. Mm-mm. Simula kaysa nung naging best import nga Kaya siya. sabi ni Richard, Howell. Howell. Uwi na ako. Bye. 19 points per game. May sumagot na? Yes. agad-agad. Sige nga, ulitin nga natin yung ating tanong. Pwede bang i-post ulit? One more time. Dito naman sa ating Baka Facebook. Pwede ba? Hindi, Hindi, okay clinic ko to. May refresh Pwede na yan. Sige. Ay, flash na lang So, natin ang ulit. question One more time. of the day natin is, hawak ang kartadang 04. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ng San Miguel Beermen upang makabawi sa PBA Commissioner's Cup? Yun. Commissioners. Yes. Cup. Cup. Okay. At, So, Facebook lang mga kaibigan. Pero ba sa, ano rin, Sa Twitter din, natin. check din natin kung may mga Okay. Ayan, may mga sumagot Sabi na. ni Lawrence Angelo Castrillo, sabi niya, palitan ho ang coach. Palitan ng coach. Sino? Leo Austria? Si Dayong Mendoza? Si Biboy Rabanes? Ang dami nila. Dami nilang Coaching coach staff nila. di ba? Sabi nga ni Arwin Santos kanina, alam mo pre, dito na susubukan yung pagiging professional namin. Ano pa rin tayo? At the Tiwala same pa rin time, sa isa't isa. Oo. Kasalanan ba yan, suli ng coach pag natatalo sila? Or pwede rin naman na hindi nagagawa ng mga players yung mga utos ni coach? Ano, playing parating coach. ganun eh. Pag natatalo, coach eh. Oo, Kaya coach yung lang. mag-coach eh. Coach lagi. Kasi pag nag-champion, ang gagaling ng mga player namin. Knowing na nag-champion sila last conference? Pag natalo, coach kasi. Ito na yan. Ganun yung nagiging sistema. Di ba? Pero relax na. Pero 7 games, partner. Na, 7 games na natitira. Doon sa 7 games, may Pure Foods, may Rain or isa pa yun. Shine. Ang dami nilang hindi pa nakakalaban na. Di ba? Mabibigat yung mga, Mabibigat, oo. Meralco nga makakalaban eh. 5-0, Sa Talk and Saturday. Text. Sabihin na natin na doon sa 7 games, baka 5-2 sila. Sa 7 games. So magtatapos sila ng 5 and 6. Medyo 5-6. Medyo ganun-ganun. Medyo utang yung... 5-6. Medyo alanganin. Apat na team yung malalaglag. Kung maka 4 wins lang sila, 4-3, di 4-7. Tama. Mabigat. Kailangan ma-sweep nila. Hahabol. Pwede silang makahabol. 7 po. Okay. Pwede 7-4. Mabigat ang kinalalagan ngayon ng San Miguel Beer. Okay. Alright, from Jikiro Radok, sabi niya dapat gawin nila magpalit ng coach. Ganun, same Ganun sentiment din. siya. Dapat si Coach Fide na lang. Sino na, coach? Fide? Freddy? Sino Freddy? Hindi ako mga Freddy siya. Freddy ba? Freddy. May Freddy Abuda. Oo. Ginebra. Freddy Roach. Pwede rin. Oo. Sige, next. Alright, from Wally Belen Vicuña, sabi niya magpalit ng import. Gaya ng pagkuha nila kay Arizona Reed At ayun at na nga. magpalit ng head coach. Pangatlo na. Head coach. Bawa naman si Coach Leo. Strike 3 na yun. Easy. Champion naman eh. Pinag-champion naman kayo. Tingnan natin kasi syempre bago import. Sige. Ito maganda yung sinabi ni Paul Leoncio. Wag sumuko, yes. Mala FPJ. Oo, which is tama naman. Kaya pa. Okay. Sige, isa pa bago tayo tumanggap ng caller. May Twitter ba? Wala pa so far. Pero base sa nasasagap ko, lamang ang Kia ng dalawa. And the first quarter. Wow. 21-19. Yun eh. Ano ba si Coach? Mamaya alamin natin. Sige. Si Isa pa. coach na pwede daw maging commissioner. Coach Manny. From Toldanes Danilo, sabi niya, focus lang sa game. Walang dapat palitan, kaya nila yan. Tiwala lang. Yan, magandang sagot. Breaking na yan. news, naglalaro si Pacquiao. Ha? Naglalaro si Coach Manny. Naglaro. Inspired sila. Lipat na. Lipat na. Ay, may caller. Teka, Yes. tama. Sige, meron tayong caller. Yes, Yun. magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello? Naka-connect naman. Hello? Teka, sandali ha. Sandali. Tasan natin ang volume. Ayan. Lobat ata. Hindi. Hello? Ayan. Hello? Yeah.
Ay, hello. Hello po. Yes. Ano yung pangalan nila? Jude Sumigin po. Jun Sumigin. Jude. Jude. Ay, hey Jude. Para ka, taga-saan si Hey Jude? Comment lang din sa San Miguel. Sige, ano yun, Jude? Nung nag-champion ng San Miguel, purin-puri yung coach. Okay. Galing daw, ano? Ngayong pinagtatatalo, parang Ginebra lang. Bakit? Parang hinebra lang. Sinisisi ang coach. Ganun ba? Teka, Jude, saan ka ba? Ano ba team mo? Ano po? Anong team mo? Anong team mo sa PBA? Ginebra po, saka San Miguel. Okay. Ayun. Ginebra San Miguel. Okay. So anong sa tingin mo ang solusyon sa kanilang problema? Pwede kasi yung pagod pa, saka yung hindi kaya medyo lumaki yung ulo nila dahil kagagaling lang sa champion. Alam mo, meron na sabi rin si Arwin Jude kanina kausap ko. Noong una, nung 0-2 daw sila, sabi nila na, kaya pa yan. Kaya pa yan. Bawi tayo. Nag-0-4. Yun, naslalo sila na tauhan. Yung moral. Hindi sila pwedeng magpa-banjing-banjing. Yun ang sinabi. Jude. Yung para din ho yan sa boxing yung si Sonsona. Si Marvin Sonsona, bakit? Kasi nung nag-champion siya, nung magpa-practice na siya, paisi-isi na kasi akala niya dahil champion siya, wala nang tatalo. Yun, tama. Forever na, no? Parang feeling niya, akin na to. Oo. Hindi niya alam, the more na nagka-champion ka, di ba, Jude? The more na nagka-champion ka, the more kang pinaghahandaan ng mas maraming. Correct. Di ba? Mas lalo kang pinag-iisipan. Correct. Di ba? Opo. Yun. Okay. Meron ka pang comment, Jude, o tanong? Pwede pong pabati yung misis ko. Bakit? Anong kasalanan mo kay Mrs.? Hindi, joke lang. Wala naman po. Ayun. Sige, Jude, ano yan? Pwede pong batiin ni Miss Meg, si Chelu. Chelu? Opo. Hi, Chelu. Magandang happy watching. Nanonood ba siya? Opo. Saka yung anak ko, Sino? Anong name? Dindin. Dindin. Opo. Hi, Dindin. Ang cute. Jude. Si Jared. Jude, anong logic? Bakit si Meg ang gusto mong pabatiin kay Mrs.? Bakit? Natawa si Kuya Jude. Anong oras ka umuwi kagabi, Jude? Wala naman po. Ayaw sumagot. Sige. Gusto niya lang po yung binabati siya. Ganun ba? Alright. Thank you, Kuya Jude, Sige, Jude. Akap na kay Mrs. Salamat, Kasing ganda niya kasi si Meg eh. Thank you. Swerte ka dyan sa asawa mo. Taste mo, Jude, Pero yung katawan ni Haji. Uy! Sino? Katakata naman. Kasing katawan mo? Ni Haji daw. Ganun ba? Sino? Sige na ko, sana'y kumain ka na, Jude. Dahil kung hindi, malas mo. Okay, Jude, salamat, Salamat, Jude. Thank you. God bless. Jude. Si Jude. Uy, sikat na sikat si Pacman sa Twitter ngayon. Uy, pero lamang ang pure foods Oo. ngayon. Nag-score daw ng 1 point. From the free throw line. Aba, first, di nagsigawan yung mga tao. First Alam mo point yung mga tao. against Pure Foods. First, parang ano yan eh. Diba? Parang football yan eh. Pero okay lang yun. Unang Kasi goal. Unang goal yan. Champion. bago pa lang kasi. Nag-drive, First, ano pa lang eh. Nag-drive si First Pacman. half pa lang eh. Tapos na-foul siya ni Maliksi. Alin Maliksi. Kaya Kalahin mo, na-hurt na nakakuha pa. gano'n. May kasama pang foul. Okay. Bala tayo ulit. Sige, sabay ko lang. Okay, Meg. Hello, magandang gabi. Hi, PTV Sports. Sino po sila? Dito po sa ako po. May natutuwa sa likod mo. Madam, sa Pangasinan ba ito? Sa Pangasinan. Taga Pangasinan. Pangasinan. Sino po sila? Dito sa Ordinita City, dito sa Kaiwa. Indipento. Ano pong pangalan nila? Si Babu. Ano po? Si Sir Edwin na Ordinita. Edwin. Edwin, tama ba? Tama ba, Edwin? From Urdaneta, Pangasinan. Edwin, taga Urdaneta. Sinasabi mo, taga dyan, si Daniel Diponso. Tama ba yun?
Okay, sige. Okay. Edwin, tanong mo. Ganun din po. Ano muna yung kanyang opinion sa ating Sige, question? meron kang say. Meron kang opinion dun sa ating question of the day, Edwin. Edwin? Sir, basta kailangan tuloy-tuloy naman kaya nila yan. Kaya Kaya lang, sir. Kaya lang sindi yan. Yes. Sige. Babangon. Edwin, baka pwedeng makinig ka dun sa phone mo, wag sa TV kasi meron Feedback. tayong Delay. lal. Meron Yes. tayong delay na mahaba. Okay, Edwin? Baby ba yun? Ito, mahaba. Oh, di ba, Edwin? Okay, sir. Oo. Sa TV ba kayo Sa nakikinig? TV na. Nakaganon yan. Alam mo. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yan. Okay na, Edwin. Nasa phone ka na, Edwin? Okay, sa phone lang, sa phone. Ayan, ayos Sige. yan. Edwin, meron ka pang comment o may tanong ka pa? Sir, nakita ko lang si Pacquiao na nag-shoot na 2 beses siya. Wow. Uy, Edwin. 2 points na? Ibig sabihin, Dalawa TV. dalawa TV mo, Edwin. Engineering, sir. Engineering na 2. Ha? Hindi na tamaan ng ring. Hindi na tamaan ng ring. Oo, pero kapos. Kapos. Kapos yung Kapos. tira. Naka-assist naman Oo, naka-assist si Pacman. Oo, sige. Kapos. Edwin, meron ka pang tanong? Nagre-report pa si Edwin. Sir, kailangan sa tanong kung sir, kung magbabalik na siya, greeting sa Bernice. Sino magbabalik si? Greeting sa Bernice, sa labag ng San mo. Si Blake Griffin. Oo, laban sa against San Antonio. Tama ba yun? Si Blake Griffin, LA Clippers. Tama ba yun, Edwin? Ito sir, sa Clippers. Malabo Ano pa ba kasi. nag-injury niya, ano? Malabo pa kasi kaka-surgery lang niya Inoperahan pala, Edwin eh. Matagal yan. May healing process pa yon pagka galing ka sa surgery. So, malasado pa na makapaglaro sa Friday. Sa tingin mo, this conference hahabol siya? Pwede pa naman, kasi hindi naman out for the rest of the season. Ilang weeks lang naman. Oo. Pahinga lang naman ng kailangan. Ayan, Edwin. Okay na, Edwin? Sige sir, thank you lang sir. Okay, salamat Hey, Edwin ng Urdaneta, Pangasinan. Malakas tayo dyan. Ay, oo. Madami tayong viewers. Yung ating sports radio, malakas doon. Yung Correct. BR natin, Urdaneta. malakas doon. Okay, so sige, pasa pa tayo sa bago tayo mag-break. Commercial break. We'll take a commercial break. Yes. Before that, yung ating pong question of the day. Mga kabayan po ba, San Miguel, sa kanilang 0-4 standings right now. Yes, at ang sabi ni... Michael Angelo Laguson. Ay, nawala. Napindot mo. Yan. Oh, wait lang ha. Sige. Ayan. Sabi ni Michael, review their past games. Okay, correct correct them, din. step up intensity, and hindi consistent. Listen to... Ano yun? Sige. Ganun mo. Move mo ron. Yo! Yan. Listen to their coach and execute game plan and plays. One win at a time. Kailangan nila manalo muna ulit to build up their confidence. Stay focused. 7 games pa yan. Galing ni I like that. Wala analyst yung... Galing-galing. Diba, ni Michael? Hindi lang analyst. Coach ang dating ni Michael. Coach At pa yun saka dating. very inspiring pag yan narinig nila, diba? Magaling. Okay, sige. So, babalik tayo mga kaibigan at babasahin pa natin ang inyong mga messages via Facebook at Twitter at ang inyong mga tawag din syempre. Tatanggapin po natin. Nakalimutan kong banggitin yung number, yung ating pong number sa mga gusto pang tumawag at humabol. Kasi right now, mga tumatawag po sa atin ay ang ating pong mga suki. Yes. Ang ating pong number, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Sasagutin po namin kayo sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Alright. At nako, syempre, I'm sure napakaraming nagtatanong kung ano yung result ng laban kanina. Yung rival schools, Ateneo versus Lasal. UAAP. Kasi Pero predictable ganun daw yan. UAAP, hindi raw UAP.
Oo, UAAP. Yes. Ang nanalo po kanina ay ang Ateneo de Manila Arneo? Lady Eagles. Arneo? Arneo. Ateneo tayo. Lady Eagles in 4 sets. Pero dikita ha? Dikit laban. Pero kahit na clean sheet pa rin yun. At may talo lang. Ateneo, wala pa, di ba? Wala pa. 14-0. Dahil dyan, pasok na sila sa finals. Agad-agad. Tapos may step ladder format ngayon kung saan maglalaban yung dalawa. Yung dalawang teams para makalaban naman nila yung Lady Spikers in De La Salle. Ganda laban yan. Ganon. Right. And update rin, so far, 38-33. Oh, di ba lumalaban? Sino naman? Or Pure Foods. Lumalaban, 5 lang. Pero lumalaban, nakikita mo na hindi naman ganun kalayo. Oo. Buti na lang, naglaro si Kutz. Inspiration niya ng Inspiration yan, tama. Di ba? So, paano? Basa pa Balik na. tayo sa Facebook, no? okay. From Ron Lumidaw, sabi niya, para po wala gana sila maglaro. Tsaka medyo di ramdam si Fajardo. Di tulad nun AFC. Step up lang sa ibang players, yun lang at more energy. Energy talaga. Okay. Sino yun? Si Ron Lumidaw. Oh, sige, basa pa. From J. Agustin, sabi niya, focus lang sa game plan and hopefully makatulong yung new import nila. Arizona Reed. Yes. Wait, ito, singit ko lang yun sa Twitter. May nag-tweet sa atin. Sabi ni The One Handler, di ganong maganda rotation ng SMB. Di nila mahanapan ng position si Arwin Santos. Kailangan lang maayos ang rotation nila. Alright. Sige. Basa pa. From Josel Capiral, import ang kailangan nila baguhin. Di bagay laro ng import nila sa kanila. Okay na. Ginawa na. Ginawa na. Sige, basa Palit pa. na. Alright, last from Johnny Ferrer Iglesias, baguhin nila play. Lagi kasi kay Fajardo, kaya basang-basa na ng lahat Basang-basa ng na. team. Laro nila. Yun, sige. Tawag. Talagang daming comments ng ating mga viewers, no? Talagang nakikipag-interact. Oo, nawala ang ating call, pero I'm sure after a Ayan, while, ayan na. meron nang Agad-agad. papasok. Hello! Hello, good evening. Hello? Hello? Ay. Nawala. Naku, sayang naman sa signal yan. Nahiya siya bigla. Sige, may natawag ko ba? 3, 2, Di ba? Ilang seconds The span lang yan, of may 2 to 3 seconds, meron agad eh. Hello, magandang gabi. PTV Sports, sino po sila? At nawala ulit. Nawala. Okay nga. Pero ayan, At meron tumatawag na naman. Meron ulit. Okay. Hello, magandang gabi. PTV Sports. Hello po. Hello, Meg. Hi. Ano pong pangalan nila? Hi. Rodel Dominguez. Rodel Dominguez. Tiga saan si Rodel? Tiga, nasa Isla ng Tarim. Nasa isla ka ng? Karib. Talim ho. Talim ngayon lang sa Binangon ng Rizal. Binangonan na rin siya. Okay. Sige. Anong may paglilingkod namin sa iyo, partner? May trade nga po ba sa Inebra? Sa ngayon, wala pa. Ano nga pala yan? Rodel. Wala pang balita. Pero may mga chismis. Pero so far, chismis pa. Chismis pa rin. Walang kamatayan. Bakit, Rodel? Ginebra fan ka ba? Opo. Ba't gusto mo magkaroon ng trade sa Ginebra? Kasi parang kulang sila sa parang yung kumbaga sa ulam ba, parang kulang sa regado yung kanilang line-up. Kulang sa regado. Sino sa tingin mo? Sino sa tingin mo yung dapat i-trade sa kanila? Yan. Kumbaga, Rodel, kung ikaw si team manager Al Francis Chua, sino iti-trade mo? Para kanino? At bakit? Yes. Kumbaga, ako si Ramon ang explain. Paki-explain, manager. Ang gusto kong makuha nila, mga katulad mga laron type mga tulad ng mga Abueva, yan ang mga bagay na bagay ko sa Inebra. Hindi, manager, sabihin mo sa akin sino gusto mong i-trade. Explain mo sa akin sino gusto mo i-trade at para kanino. Ayun, kung halimbawa akong pwede siguro dyan si Japet o di kay si Ellis. Ayan, Si Japet dalawa. at si Ellis. Ipapalit, Sino naman ipapalit mo dyan, team manager? Si Abueva. Si Abueva. Punta sa Inebra eh. Ano yan, Kasi team bagay manager? na bagay ang laro niya sa Inebra. Team manager, yung si Japet at saka si Ellis, dalawa yan. Pamalit kay Abueva. Tingin mo, hindi tayo lugi dyan, team manager.
Ay, siguro panalo ang Alaska dyan. Pero, Paano naman tayo? Matatalo tayo, team manager. Paano ba yan? Alam sila natin manalo. Dyan, pero yung kalidad ng laro ni Abueva, hindi matatawaran yan. Hindi matatawaran. Pero talo tayo sa Alaska, team manager. So, kung kahit magpalugi tayo ng trade, at least hanapan na natin ng bukas yung bakanting maiiwan ng dalawa. Oo, lugi lang sila sa trade, pero in terms of yung... Lugi lang sila sa trade, pero doon sa sistema ng laro ni Abueva, panalo tayo dyan. All-star si Abueva. Pero paano yun? Mawawala na yung Twin Tower. Okay Hindi, yun? okay lang. Mapupunan ng iba yan. Mapupunan ng iba. Sige, team manager, pag-isipan ko yan, ha? May tanong pa. Parang Rodel? Papalitan nga po ba import ng San Miguel? Ano na? Papalitan nga po ba import ng San Miguel? Papalitan na nila si Rodney Roberts Jr. Pinalitan na. Pinalitan na. Si Arizona Reed na. Ang dating import ng Rain or Shine. Binigay mo na Rain or Shine? Oo. Diba Rain or Shine ng mga rights dyan? Oo, binitiwan na nila. Pwede pa magtanong ng isa pa? Sige. Gano'n ba katotoo na posible ng matuloy laban ni Pacquiao Mayweather? Well, may possibility daw, sabi nila. No? Parang chubibo eh. Oo. Pero urong sulong. Kasi nabasa ko lang sa mga internet sa mga 90% posible matuloy. Pero wala pong confirmation, kaya lang hindi pa sure kung ano talaga magiging galabasan ng transaction nila. Alam mo, feeling ko dyan, ko lang to pananaw ko lang, Rodel Meg, tsaka kay Haji. Ako feeling ko, yung dalawa, parang nag-aantay na lang sila eh. Sino ang mauunang magsasabi na hindi tuloy? Nasabihin na, ito na mga kalaban ko, hindi na si Mayweather o Pacquiao. Kasi parang, kunyari, ako si Mayweather. Kailangan mauna si Pacquiao magsabi sa akin na hindi Para tuloy. siya yung kunyari. Kita niya na, people. Kita nyo na, sino yung nagsasabing hindi matutuloy? Pag si Mayweather naman ang nagsabi, di sasabihin din ba coward. I told you. It's been the problem ever since day one. So we'll go into fight this guy. Jesse Vargas on May 2, 5 de Mayo. Pero kung ikaw tatanungin, tingin mo ba matutuloy? Sa tingin ko, basta wala akong para medyo balakid sa kanilang transaction, posibleng matuloy. Tingin ko lang mo yan. Ganun ba? Tingin ko, baka... Wala pang confirmation na nga lang ang kulang. Parang gano'n na lang. Kita mo, nagretiro na nga si Commissioner Chito Salud. Wala pa rin eh. Oo. Baka palitan, may bagong commissioner na wala pa din. Wala pa din. Tsaka kung makikita mo naman, pag nagsasalita si Pacquiao na matutuloy. Pag magsasalita naman si Mayweather, hindi patuloy. Ano pero na talaga, di makikita ba? mo si Mayweather yung lagi nagsasabing wala pa yung sinasabi, di ba? Final answer. Baka sa logic, nire-rebat. Pero siyempre, lahat tayo, we're wishing na matuloy yan. Matuloy. Kaya na nga natin sila. Biggest fight yan Rodel, meron kang babatiin? Nabot na tayo ng oras. Binabati ko po yung asawa ko, Marivic Dominguez. Saka po yung kapatid ko nakatira ng barangay sa amin, si Florencio Dominguez. Yan, buong pangalan. Mga babies nyo, mga anak nyo. Wala po kaming anak. Trabaho. Mauuna ka pa kayo kay Pacquiao Mayweather. Maniwala kayo sa akin. Sige lang, tuloy-tuloy lang ang laban. Okay? Sige po. Okay, Rodel. Salamat Ayan, si Kuya Rodel. Ba't wala mo pala si Idol Snow dyan? Mauuna pa magka-show yan. Kaysa matuloy kay Pacquiao Mayweather. Maniwala ka sa akin. Okay, Rodel. Salamat Wala din eh. Sige po, salamat po. Ayan, si Rodel. Oo naman. Okay. At enjoy silang kausap. Inabot na tayo ng oras. Tapos na tayo. Hindi pa rin natutuloy yung Pacquiao Mayweather. Yes. Kaya naman, magpasalamat na lang tayo sa ating sponsors. At dahil dyan, maraming salamat sa View Blend, Pampered Pooch Premium Organic Shampoo, Cosmoculture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucera for Hookup Watches, Mr. D. Friend of California, Bo, St. Luke's Medical Center, Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Ako naman nagpapabati si Kuya Bong Kaaminyo mula dyan sa Tanza sa Cavite.
Cavite. Welcome home, welcome back. Ayan, at hello kay Ria Fernandez. At syempre kay Joseph Latumbo, kanina pa nagpapabati ito. Maraming salamat po sa mga taga-Aliano, sa Caloocan City, Pantua family. And of course, De Los Santos family dyan po sa Marikina City. Thank you very much, Mama, Papa. I love you. And of course, kay Aiza. Ayan, at alam mo, yung Pacquiao Mayweather, pinag-uusapan niya, nililigawan ko pala yung asawa ko eh. Ngayon mag-aaral na yung dalawang anak ko. Wala pa rin. Kaya sa aking wife, Winnie, I love you, Prince Zian, Prince Zoe, kay Mami Bay, salamat. Kay Mami G at Daddy Dad. And again, belated happy birthday kahapon kay Mama Laura Camilosa. At tomorrow naman ata, birthday ng ating kaibigan dyan sa San Antonio, Quezon, si Mayor Eric Huwagan. Happy birthday. Advance. And Josel de Guzman ng Globe, maraming salamat. Mike Policarpio at saka kay Kat Trevino at kay Mr. Ronald Latre ng NLEX. Salamat din, Desi Maala ng Phoenix at si Mr. Sharon Brigas ng DTC. Okay, so inabot po tayo ng oras mga kaibigan. Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. And Haji Camino. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.